Hello po sa inyong lahat mga kabaryan, nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang Philippine altcoin dito ni Kabarya na isa pong 50 centimos coin na may taong 1972. Ayan, dalawa po itong piraso. Ayan, at kinuhanan po niya ang kanilang overside. Ito po yung kanilang harapan na bahagi. Wala po siyang kuha sa kanilang reverse side o yung kanilang likurang bahagi. Yan, dito po ay nakikita po natin yung dito po sa overside ay dito po natin makikita yung lumang selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas at yung kanyang taon na 1972. Kaya ayan, sa video po na ito ay atin pong pag-uusapan yung ayan, atin pong kilalanin yung 50 centimos coin na may taong 1972 at syempre yung inaabangan ng lahat kung magkano ang presyuhan or bentahan nito ngayon. Yan, magkano ang bentahan nito sa mga online stores at syempre sa mga community groups. Yan, kung sakaling gustong ibenta ni Kabarya yung kanyang 1972 dito, yan, 50 centimos coin. Base naman sa kanyang itsura, base lamang sa pagkakakuha ng larawan na ito ni Kabarya ay mukhang medyo maayos naman yung kondisyon ng mga ito. Parang siguro ay may konting mga gasgas lamang ito at konting maliliit na yupi. At ayan, i-check na po natin yung information, yan, karagdagang impormasyon tungkol sa 50 centimos, mga 50 centimos coin na may taong 1972 kay Numista. At ayan, dito po tayo sa website ni Numista kung saan ay makikita po natin dito yung kanilang sample. Ngunit yung kanilang sample dito ay may taong 1967. Ayan po siya. Ito po yung reverse side. Ito po yung overside. Ayan, 1967. Lahat po ng may taong 1967. Ayan, 1967 na 50 centimos coin. 1967 hanggang 1974 ay pare-pareho lamang po ang disenyo ng mga ito. Dito po sa overside ay nakikita natin ang coat of arms dito sa gitna na disenyo, Republika ng Pilipinas at yung kanyang taon na 1967. 1972 po yung kay Kabarya. Ito naman yung reverse side. Nakikita po natin dito ang gwapong mukha ni Ginoong Marcelo H. Del Pilar. Yan, nakaharap po siya dito sa ating bandang kanan. Nakasulat din po dito yung kanyang face value ng lumang barya na ito na 50 centimos at saka yung numerong 50. Ayan, at saka yung kanyang pangalan dito na Marcelo H. Del Pilar. Yung gilid po nito ay reeded. Ayan, at minted po ito, ayan, sa bansang United States. At ayan, magkakaiba po, meron po itong tatlong uri ng mint kasi na-mint po ito sa pwedeng na-mint po ito sa state ng Denver, yan, at saka, o kaya sa Philadelphia o kaya sa San Francisco. Kaya meron po silang tatlo na klase ng mint. At ayan, i-check po natin yung 1972. Yung kanyang yung 1972 po na ito ay may dalawang klase. Ayan, yung Denver mint. Yung Denver mint at saka yung plain. Ayan. Kaya yung Denver mint ay marami po yung mintage na, napakataas, nasa 30 million. Yan, yung mintage ay ito po yung bilang or kopya ng piraso ng barya na nailabas sa sirkulasyon. Nasa 30 million, ang dami po niyan. At dito naman yung pangalawa na version ay nasa 20.5 million yung kanyang mintage. Ayan, para makilala po natin yung kung alin dito, kung anong klaseng 1972 yung ating hawak, ay yung kanyang knob. Yan na 2. Denver mint po yan. Plain naman yung 2. Yung isang version. Yan, meron po siyang ipinakita rito. Meron pong pinakita si Numista dito. Ayan, nakikita po natin yung 2. Ayan, yung plain ay ito po siya. Samantalang yung fat date naman po yung isa. Ayan, na number yung sa taon na 1972. Kitang-kita po natin yung kanilang pagkakaiba. Ayan, mataba po yung date. Ayan, mataba yung date ng nandito sa ating kanan na version. Yung nandito po sa ating kaliwa ay medyo manipis yung kanyang date. At saka hindi po tumatama yung date sa kanyang
rim o sa kanyang gilid. Yan. Tapos dito naman ay tumatama yung kanyang date sa kanyang gilid. Kaya yan po yung kanilang pagkakaiba. Yan, yung pagkakaiba ng dalawang 1972. Yung kay Cabarria ay yan, check natin kay Cabarria. Yung sa kanya ay mukhang yan, siya po yung ito po yata yung plane 2 kasi yung 1972 niya ay hindi po tumatama sa gilid. Yan, kitang-kita naman po natin na mataas yung kanyang taon. Ayan, balikan na po natin si Numista. Ayan. Yung presyuhan po rito ay yung very good kay dito sa 1972 yung plane 2 ay yan, nasa 7 pesos, 7.90. Tapos 10 pesos yung fine, very fine ay 27 pesos, extra fine ay 38 pesos. Yung 1972 na knob on 2 Denver Mint ay yan, mas mahal. Ayan, 17 pesos yung fine, very fine ay 29 pesos, extra fine ay 36 pesos, almost uncirculated ay 41 pesos, uncirculated ay 45 pesos. Yan, mga minimum price lang naman po ang mga ito. Ibig sabihin ay yan, mababa talaga yung presyo dyan kasi minimum price. Yan, hindi po kasali dyan yung kondisyon ng old coin, yung lumang barya. Pag mas maganda yung kondisyon ng lumang barya ay syempre mas mataas po ang magiging presyo nito. Kaya ayan, i-check po natin sa mga online stores. Ayan, meron po akong nakita dito kay Carousel na nagbebenta ng kanyang 50 centimos coin na may taong 1972. Ayan po yung kanyang kuha sa kanyang larawan dito. Ayan, 50 1972. Ayan, mukhang medyo maayos naman po. May mga gasgas lamang dito. At parang mukhang talagang used po kasi ito. Yan, ang dami po niyang mga yan, mga 50 centimos coin, iba't ibang mga taon po yan. Yan, 1972. Ayan, hindi po kita yung iba. Ayan, meron po siyang 1967, 1972. Ayan, ang dami po niyang 1972. Ayan, ang dami pa rito. Ayan, mga 50 centimos coin. Ayan, binibenta po niya sa halagang 25 pesos. 25 pesos po yata yan kahit ang kada isa. Ayan, 61 pesos pieces. Lowest price po niya ay 25 pesos each. Open for take all. Ayan, pwedeng take all daw po. Kung gusto mong bilhin lahat yan ay ayan, siguro mas makakamura ka kung bibilhin mo lahat ito. Ayan, siguro ay may discount naman po siguro yan kung bibilhin mo lahat. Pero ang pag tig isa-isa ay ayan, 25 pesos po ang bawat isa sa kanyang presyuhan dito. Siyempre, kung gusto mo lamang talaga yung magandang kondisyon at gusto mong piliin yung pinakamaganda sa lahat ay siyempre piliin mo yung tig isang piraso yung bibilhin mo. Pero kung gusto mo talagang bilhin lahat ay ayan, siguro pwede mong pakiusapan si seller na yan, bawasan niya magkaroon ng discount kasi take all naman, buy all naman ang gagawin mo. Ayan, meron pa akong nakita dito kay Lazada. Ayan, ito naman po binibenta niya, ang tindi ng kanyang presyo rito, 5,000 pesos. Tapos out of stock pa. Ayan, may nakabili na kaya? Ayan, may bumili kaya ng 5,000 pesos dito? Ayan, or baka naman siguro kinancel niya. Kaya yan po yung kanyang barya. Parang wala naman po akong nakikita na error. Buti sana kung error coin ito. Yan, 50 centimos. Yan, 1972 daw po ito. Nag-iisa lamang yung kanyang larawan dito. Ayan, wala naman akong makita na kakaiba rito or error or mali sa pagkakagawa nito. Parang yan, common coin lang naman po. Yan, pero ang tindi ng kanyang presyo, 5,000 pesos. Biruin mo naman yan. Yan, sa tingin ko walang bibili dito. Overpriced po yan. Ayan, dito naman kay Itzy. Yan, ang ganda po ng kanyang larawan dito. Ganyan sana dapat yung pagkakakuha sa mga barya natin para malinaw. Kitang-kita natin yung kanyang kondisyon. Ayan, may tama po siya rito. Ayan, dito talagang heavy use po yata ito.
Yan, ang daming mga maliliit na gasgas, pero ayan, ganda, ang linis ng kanyang pagkakakuha. Ito yung kanyang reverse side. Ito po yung kanyang overside. Ayan, 1972. Ayan, nakikita po natin hindi nakadikit yung kanyang taon na 1972. Kaya ito po yung klase. Yung isang klase nakadikit yung kanyang taon dito sa kanyang gilid, sa kanyang edge. Ayan yung kanyang tama, ang daming tama dito sa gilid. Parang heavy use po yata siguro ito. Kaya ayan, gamit na gamit. At binebenta po ng seller sa presyong 126.58 pesos. Kaya yan po yung kanyang benta rito. 126.58 pesos. Rare find daw po ito. Yan, wala naman po kang nakikita na error coin dito. Yan, mas makakamura ka pa rin dito kay Carousel. Yan, 25 pesos. Mas maganda pa yung kanyang mga binebenta rito na mga 50 centimos coin. Ayan. Mamili ka lang yung piliin mo yung magaganda rito. Halos okay naman yung condition dito. Kumpara dito sa seller ng Etsy dito. Ayan, ang dami po niyang tama. Kaya ayan, the best po, masasabi ko na the best po yung seller dito kay Carousel. At ngayon ay ayan, puntahan po natin yung Philippine altcoin naman ni Cabarya rito na 50 centimos niya, at alamin po natin yung bentahan naman sa mga community groups, kung magkano ang bentahan dito, kasi iba naman po yung presyuhan sa mga community groups. Ayan, 1972. Ayan, lipat lamang po natin yung ating screen. At ayan, 1972 na Philippine altcoin, 50 centimos coin ni Cabarya. At base po sa aking pagtatanong-tanong sa mga community groups ay ayon po sa kanila. Ay ang minimum price ng 1972 na 50 centimos coin ngayon ay naglalaro po sa presyong 40 to 50 pesos. Yan, average price po yan. Dapat good condition po yan. Ayan, kung mas maganda yung condition ay pwede pong aabot yan sa 100 to 200 pesos. Yan. Kung uncirculated po siguro yan. Or almost uncirculated na talagang hindi mo mapansin yung, kung maski may mga gasgas yan na maliliit ay yan, hindi gaanong mapansin, ay yan, pwede po nating mabenta yan sa higit sa 100. Or kaya ayan, yung mga siguro good condition lamang ay pwede po nating mabenta sa halagang 40 to 50 pesos. Kaya ayan, pero ngayon ay marami po talagang seller ng 1972 na 50 centimos coin ngayon. Kaya ayan, medyo may pahirapan po ang pagbebenta ng ganito 1972 na 50 centimos coin, kasi maraming seller. Marami pa tayong magiging kalaban kung pag ibebenta po natin ito sa community groups. Ayan, maliban lamang kung talagang napaka good condition ito, or ito ay may error, or kung ito ay isang error coin. Ayan po ang presyuhan pagdating sa mga community groups. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga Cabarya. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.